pagdating ng ika-50 taon, merong utos siya sa'yo na ika-50 taon, pwede mong ganapin. 35 may sakit ka na. Pag nakita ng Diyos na meron kang kagustuhan talagang makasunod sa utos, wala, pwede namang habaan ng Diyos yung taon mo para 35 pa lang may sakit ka na, umabot ka pa ng 50 kasi nakita ng Diyos meron kang gusto na yun masunod mo yung ika-50 taon na utos. Basahin natin ang Kawikaan 10:27. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga kaarawan, ngunit ang mga taon ng masama ay mananaunti. Pagka pala may takot ka sa Diyos, pwedeng lumaon ang iyong kaarawan. Alam mo kung ano ang kahulugan ng pagkatakot sa Diyos? Sa Ecclesiastes 12:3. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Yun, ang pagkatakot pala sa Diyos, pagsunod sa utos. Nakikita ng Diyos, gusto mo sumunod sa utos. Na pagdating na ika-50 taon, gaganapin mo yung utos niya. Ipapatawad mo yung mga may utang sa'yo, yung mga naisanda sa'yo, ibabalik mo kahit hindi makabayad. Kahit na nga yung lupang ibinenta sa'yo, binayaran mo pa. Pagdating na ika-50 taon, may batas yan na ibabalik mo sa may-ari para makinabang naman uli yung may-ari nagbenta sa'yo. Nakita ng Diyos na gusto mo sumunod talaga. 35 pa lang may sakit ka na. Sumusunod ka naman talaga sa utos. Ang pagkatakot sa Panginoon, nagpapalao ng mga kaarawan. Ayun, ang benefit natin. Pag nakita ng Diyos na gusto tayong makasunod sa Kanya, hindi naman mahirap sa Diyos dagdagan ka Hindi mahirap sa Diyos na dagdagan ka. Kaya ang awa ng Diyos, aabot ka sa 50 taon. At pag nakita ng Diyos na talagang sinunod mo yung 50 taon na yun, imposible ba na nakita ng Diyos, siguro kung bibigyan ko ka ito ng isa pang 50 taon, magpapatawad ulit ito. Ay, aabot ka na 100. Ang katunayan may umaabot nga ng 100 Diba? Yun ang benefit ng pagsunod sa Diyos. Maintindihan mo yung mga panahunan ng Diyos sa Biblia. Malaking bagay sa atin yun, nauunawa. Kaya ako, nung umabot ako ng 70 anyos, sabi ko sa Diyos, pagkagising ko sa umaga, Panginoon, salamat. Salamat.